Pinakamatangkad na lineup ng Gilas na kapag naging solid ang chemistry, pulido ang galawan at sistema sa kanilang mga plays, sigurado na makakapasok sa FIBA World Cup ang Gilas team. Hindi pa natin nakikita ang pinakamatangkad na lineup ng Gilas kay Soto, AG Edu, Junmar, Milora Brown, Anshi Uwame, Benny Boatwright at kung sinamahan pa ng matatangkad na guards kagaya ni Dwight Ramos, Kevin Kiambao o iba pa ay sigurado na makakapasok ang Gilas sa FIBA World Cup. Uulitin lang natin, ito ay kung naging pulido ang lahat ng aspeto na bumubuo ng isang malakas na team kagaya ng chemistry, sistema at iba pa. Nakita natin na ang France ay gumamit ng height sa Olympics kaya naman sila ang nakipagtagisan ng galing sa finals ng Olympics. Rudy Gobert at Wembanyama, pinalagan nila ang team ng USA, hindi sila natambakan. Posible rin na ganito nga ang mangyari dito kay Kai sa Gilas sa hinaharap. Hahanapan ito ng isa pang big na kasing tangkad niya para sa mas matinding opensa-depensa sa loob ng paint at mas mataas na percentage sa pagkuha nga rin ng rebound. Idagdag pa natin na magkakaroon ng espasyo ang mga 3-point shooters natin dahil malilito ang depensa ng kalaban. Dala na rin na malaking threat ang mga bigs ng Gilas sa loob ng paint. Sa opensa, easy basket ang kaya nilang gawin sa laro. Kay Soto pa nga lang nakapagbibigay na ng solid na inside plays sa Gilas, mabilis ang opensa, mga alley-oop plays at quick 2 malapit sa basket. Hindi rin nagpapahuli sa postehan itong si Kai, kayang-kaya niya natapatan o talunin sa pisikalan ang kanyang kabantayan. Magkakaalaman na nga rin kung sino-sino ang mga bagong players na maglalaro sa KBL. Kung hindi naman kaya ay yung mga players na babalik sa liga. Naging mainit ang mga update tungkol sa mga Pinoy players na target ng mga KBL teams kagaya na lamang ni Arvin Tolentino, Renz Sabanto, Terdy Ravena at iba pa. Ilan lamang sila sa mga Pinoy basketball players na posible nga na mapabilang sa isang KBL team next season. Malaki-laki talaga ang chance na makita natin si Arvin Tolentino sa KBL next season, lalong-lalo na nga at may kagandahan ang mga offer na ibinibigay ng mga KBL teams sa mga Pinoy players. Nakita natin na hindi naman mapantayan ang impact na naibibigay ni Abando sa KBL noong naglalaro ito. Yung dami ng mga Pinoy na nanonood sa kanyang mga plays at meron nga ring pumupunta sa venue ng mga Pinoy para mapanood itong si Renz Abando at ang team ng Anyang. Posible na matuloy ang mga deal o offer na inaalok nga sa mga players natin at posible naman na hindi at nakadepende na sa mga players kung saan nila gustong maglaro na liga para sa upcoming na bagong season, ang 2025-2026 season. Malinaw naman ang mensahe ni Coach Tim, gagawin nila ang lahat para manalo sa FIBA Asia Cup at FIBA World Cup qualifiers, pero marami nga lang katanungan paano nila gagawin ito ang manalo at magsisimula sila sa klase ng laro na kanilang ipinakita sa third window ng qualifiers. Magkakaalaman talaga sa Jeddah yung mga practice games nila kung maganda ba ang maipapakita ng Gilas, pero nakadepende naman ito sa level ng kompetisyon at yung komposisyon ng team na kanilang makakalaban. Maraming adjustment ang gagawin ng Gilas at makikita na lang natin sa laro nila kontra sa team ng Chinese Taipei at New Zealand kung naging epektibo ang adjustment na ito. Kung naging epektibo naman ang adjustment ni Coach Tim kontra sa dalawang malalakas na teams sa Group D, ang Chinese Taipei at New Zealand, ay posible nga na tayo ang maging top 1 sa ating grupo. May basehan naman si Coach Tim kung saan nga niya ibabase ang kanyang adjustment at ito ay ang kanilang latest na laro kontra sa team ng Chinese Taipei at New Zealand.